Ang topic natin ngayon ay isang kaso tungkol sa Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, kung saan ay nakatulan ng guilty ng Supreme Court ang hindi pagbibigay ng financial support ni Reyes sa kanyang asawa na si AAA. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay ang Reyes versus People of the Philippines na may GR number 232678 na dinesisyonan ng Supreme Court noong July 3, 2019. Si AAA at Reyes ay ikinasal noong May 15, 1969. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng 4 na mga anak. 3 na lang ang nabubuhay at mga nasa legal na edad na. Dahil sa paglilingkod ni Reyes bilang piloto sa Philippine Air Force, bihira lang siya na magstay sa kanilang bahay at kalaunan siya ay nagtrabaho bilang commercial pilot sa Philippine Airlines. Noong panahong isinampa sa kanya ang paglabag sa Bao Sea, nagtatrabaho si Reyes bilang piloto na nakabase sa Angola, Africa na naatasan maghatid ng mga relief goods. Sometime in 2005, nalaman ni AAA na ikinasal si Reyes kay Marilu Rambuanga at nagkaroon sila ng 4 na anak at kasama si Reyes sa bahay na tinitirhan nito. Ayon kay AAA, binibigyan siya dati ni Reyes ng buwanang financial support para sa kanya at sa kanyang mga anak mula 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Ngunit biglang tumigil sa pagbibigay si Reyes noong July 2005. Sa panahon ng pagtigil ng financial support sa kanya at kanilang mga anak, si AAA ay nagkaroon ng iba't ibang sakit katulad ng hypertension, cardiovascular disease, diabetes at osteoarthritis. Dahil si AAA ay tumatanda na rin, lalong lumala ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Upang maiwasan ang pinsala sa kanyang organ, stroke, renal failure at atake sa puso, kailangan niyang uminom ng mga maintenance na gamot at sumailalim sa regular na konsultasyon at pagsubaybay sa kanyang pagpapagamot. Ayon kay AAA, ang nag-udyok sa kanya na magsampa ng reklamo para sa paglabag ni Reyes ng Republic Act No. 9262 ay dahil sa kabiguan ni Reyes na bigyan siya ng buwan ng financial support. Sa parte naman ng defense, si Reyes ang nag-iisang witness na inipresenta sa korte. Una, binatikos ni Reyes ang kanyang kasal kay AAA na sinasabing hindi siya nakadalo sa seremonya ng kasal at ang umano'y perma niya na nasa marriage certificate ay peke. Ang depensa rin ni Reyes na ang nakalagay na edad sa marriage certificate na 25 years old ay mali dahil siya ay pinanganak noong August 13, 1948. Ayon pa sa kanya, ang pagsasama nila ni AAA ay common law relationship na nagbunga ng 3 anak na babae at 1 anak na lalaki. Ikinuwento rin ni Reyes na nakilala niya si AAA nang magbakasyon siya sa bahay ng tiyahin niya sa Bicol kung saan si AAA ay isang kasambahay. Inamin ni Reyes na nagbibigay siya kay AAA ng monthly financial support na 20,000 pesos. At bukod sa monthly financial support niya, binigyan din niya si AAA ng Christmas bonus. Sinagot ang mga gastusin sa operasyon nito sa Catarata, pagpapapustiso, pagbabakasyon sa Tagaytay, pati na rin ang pambayad sa matrikula ng kanyang mga apo at mga materyales na kailangan ng pangalawang anak na babae. Inilahad at inamin din ni Reyes na hindi na niya binibigyan ng suportang pinansyal si AAA simula July 2005 dahil nadismaya siya sa pag-file ng kasong kriminal na bigamy laban sa kanya na itinuturing ni Reyes na isang kawalan ng utang na loob ni AAA sa kanya. At dahil nga sa kasong isinampa sa kanya, taong 2017 nang huminto siya sa pagiging piloto matapos siyang pigilan na umalis ng Pilipinas sa bisa ng hold departure order na ini-issue laban sa kanya. Noong September 5, 2006, an information was filed before the Regional Trial Court o ng RTC laban kay Reyes sa paglabag niya sa Section 5E, Paragraph 2 ng Republic Act No. 9262.
Section 5E, Paragraph 2 ng Anti-VAUC o RA 9262 provides the acts of violence against women and their children. It says, depriving or threatening to deprive the woman or her children of financial support legally due to her or her family, or deliberately providing the woman's children insufficient financial support. Noong March 12, 2007, isang Temporary Protection Order o TPO ang inilabas ng RTC na nag-uutos kay Reyes na ipagpatuloy ang pagbibigay ng monthly financial support para sa kanya sa halagang 20,000 pesos na ibabawas sa sweldo nito na $2,500. Gayon din si Reyes ay pinagbayad ng korte ng financial support retroactively o ang hindi niya naibigay na monthly financial support simula July 2005 ay ibibigay din ni Reyes kay AAA. Sa motion na isinampa ni AAA na sinang-ayunan naman ng public prosecutor, nag-issue ang RTC ng whole departure order laban kay Reyes na pumipigil kay Reyes na lumabas ng Pilipinas. October 28, 2008, ang whole departure order ay ginawang permanente. Ibig sabihin, permanente nang hindi nakalabas si Reyes ng Pilipinas. Noong June 11, 2009, naghain si Reyes ng motion to quash the information na isinampa laban sa kanya. Ipinaglaban ni Reyes na ang pag-abandona ng walang suportang pinansyal ay iba sa deprivation o pagtanggi sa pagbibigay ng financial support. Sa order ng RTC noong November 24, 2009, ipinasya ng RTC na base sa mga aligasyon sa information, si Reyes was charged with violation ng Section 5I ng RA 9262 at hindi ng Section 5E, Paragraph 2 ng RA 9262. Ayon sa RTC, ang pag-amyenda ng information ay proper o tama dahil hindi pa na-arrange si Reyes. Ang motion to quash na inifile ni Reyes ay inideny ng RTC. Ayon naman sa Section 5I ng RA 9262, it provides for an act of violence against women and their children. Sa kasong ito, ang violence na tinutukoy ay ang pagtanggi ng pagbibigay ng financial support kay AAA ni Reyes na nagdulot kay AAA ng mental o emosyonal na paghihirap, humiliation o pampublikong pangungutya o kahihiyan. Matapos ang trial sa Regional Trial Court, naglabas ang desisyon ng RTC noong March 3, 2016 at hinatulan si Reyes ng guilty beyond reasonable doubt sa paglabag ng Section 5I ng RA 9262 o ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ini-appeal ni Reyes sa Court of Appeals ang desisyon ng RTC, subalit binaliwala ng Court of Appeals ang kanyang appeal dahil ito ay walang merit at ini-uphold ang desisyon ng RTC. Dahil sa desisyon ng Court of Appeals, nag-file ng petition for review on certiorari si Reyes sa Supreme Court upang baligtarin at iisantabi ang desisyon ng Court of Appeals na nag-a-affirm sa desisyon na guilty ng Regional Trial Court. Ayon sa Supreme Court, sa kaso ni Dinamling versus People of the Philippines, inisa-isa ng korte ang elemento ng paglabag sa Section 5I ng RA 9262. Ito ay una, ang nasaktang partido ay isang babae at ang kanyang anak o kanyang mga anak. Pangalawa, ang babae ay asawa o dating asawa ng offender o isang babae kung saan ang offender ay nagkaroon ng sexual o dating relationship o sa isang babae kung saan ang offender ay may anak. Kung tungkol sa anak o mga anak ng babae ang offense na nagawa ng offender, maaaring sila ay lehitimo o ilehitimo, nakatiraman o hindi sa kanilang tirahan. Pangatlo, ang offender ay nagdulot sa babae at sa bata o sa bata ng mental o emotional anguish. At pang-apat, ang anguish o matinding pagdadalamhati
ay dulot ng public ridicule o ng matinding panunuya o kahihiyan, paulit-ulit na verbal o emotional abuse, pagtanggi ng financial support o kaya ay custody sa minor child o children o access sa mga bata at iba pang acts o omissions. Ang unang tinalakay ng Supreme Court, ang mga elemento ba ng Section 5I ay dapat nakalahad sa information na inifile kay Reyes. Ayon sa Supreme Court, ang information na inifile laban kay Reyes ay naglalaman ng mga pangyayari at katotohanan upang mag-constitute ng kaso ng violation ng Section 5I ng RA 9262. Una, ang offended party o nasaktang partido, si AAA ay asawa ng offender na si Reyes. Pangalawa, si AAA ay nagkaroon ng mental at emotional anguish. At ang paghihirap ni AAA ay idinulot ni Reyes deliberately and unlawfully sa pagtanggi nitong bigyan ng financial support si AAA. Sa kasong ito, sinabi ni Reyes na hindi niya na-violate ang RA 9262 dahil wala siyang obligasyon na suportahan financially si AAA dahil hindi umano sila kasal. Ayon sa Supreme Court, mali ang petitioner na si Reyes. Ang marriage certificate mula sa National Statistics Office na ibinigay ng prosecution ay nagsisilbing ebidensya ng kasal nila Reyes at AAA. The certified copy of the marriage contract issued by a public officer in custody thereof is admissible as the best evidence of its contents. Sinang-ayunan ng Supreme Court ang pronouncement ng Court of Appeals na ang kasal na Reyes at AAA ay valid until declared otherwise in a judicial proceeding. Kaya naman, obligado si Reyes na suportahan si AAA na kanyang asawa. Dagdag pa ng Supreme Court na kahit si Reyes ay may trabaho pagkatapos ng July 2005, ito ay sadyang tumangging magbigay ng financial support kay AAA. Ayon kay Reyes, itinigil niya ang pagbibigay kay AAA ng monetary financial support dahil sa pagsasampa ni AAA ng kasong bigamy laban sa kanya. Ang pag-file ng kasong bigamy ni AAA laban kay Reyes at sa pangalawang asawa nito na si Marilu ay hindi para iharas o pahirapan ng kanyang asawa ni si Reyes, kundi para ipaglaban ang kanyang karapatan at protektahan ang kanyang interes bilang legal na asawa ng petitioner na si Reyes. Maliwanag na ang pagtanggi ng pagbibigay ng financial support ay idinisenyo ni Reyes para magbigay ng pressure kay AAA upang i-withdraw ang criminal case na bigamy na kanyang inifile laban sa kanyang asawa. Sa kasong ito, ang petisyon ni Reyes ay ini-deny ng Supreme Court at ang desisyon ng Court of Appeals ay ini-affirmed with modifications. Si Reyes ay nahatulang mag-undergo ng psychological counseling o psychiatric treatment. He was also ordered to pay a fine of 200,000 pesos at nasentensyahan si Reyes na makulong ng indeterminate penalty na 4 years and 2 months of presyon correctional bilang minimum hanggang 8 years and 1 day ng presyon mayor as maximum. Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na to. Patuloy na manood, magtanong at matuto tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.